kalinawan, no? Maging maliwanag sa atin kung ano po ang dapat po natin na maging tugon po. Yung issue po na tinatawag na submission to governing authorities. So, yan po yung ating pong pag-uusapan. Sige po, pwede po ba tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa Ginoo, sa Kanya po mga salita. At atin pong buksan ang atin pong mga Biblia sa aklat po ng Roma, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 13, talatang 1 hanggang talatang 7. Ito po ang atin pong mababasa. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng mga taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararamalan kanila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit, kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos. At ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa Kanya. Magbayad kayo ng mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Aming Diyos na dakila, Ikaw ang higher authorities, Panginoon. Ikaw, Panginoon Diyos, ang pinakamataas na pamunuan. At kami, O Diyos, na mga naririto sa lupa, kami po ay pawang nasasakupan ng iyo pong kaharian. Maging ang iba't ibang mga institusyon ay iyo pong nasasakop. Hayaan mo po, Panginoon, na sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita, ikaw po ang siyang mangusap sa amin pong kalagitnaan at gamitin mo po ang iyong abal lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Santong Espiritu, ikaw po ang siyang gumalaw na makapangyarihan sa amin pong kalagitnaan. At ganun din, Panginoon, nawa ang aral na ito ay umabot, Panginoon, hindi lamang sa apat na sulok ng iglesia, kundi sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, at higit sa lahat, aming Diyos, sa aming pong pamahalaan. Na kung saan, Panginoon, ikaw po ang siyang nagtalaga din sa kanila. At meron po silang mga kaukulang gampanin na dapat po nilang gampanan, Panginoon. At dahil diyan, nakikita po namin ang iyong basbas na yun na pong iginawad sa bawat isa po sa amin. Salamat sa iyong mga salita namin pong pagbubulay-bulayan at inangkin po namin, O Diyos, ang katugunan dahil ito po ay aming hinihiling sa dakilang pangalan
pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen at ibigay po natin ang pinakamataas na palakpak, pagpupuri sa pinakamataas na pamunuan. Hallelujah. To God all be the glory. Pwede na po kayong maupo. Submission to governing authorities. Pagpapasakop saan? Sa mga pamunuan. Yan po ay isang biblical na aspeto. Ito po ay itinuturo po ng salita ng ating Panginoon Diyos. At ito pong talata na ito, naalala ko po, na ipangaral ko rin po ito nung panahon ng pandemic. Ibig sabihin, panahon po ng nakaraang administrasyon. Panahon na kung saan ito po ay meron pong mga pagbabawal na ipinagbabawal ang ating pong gobyerno. Pero sa liwanag na salita ng Diyos, nakita po natin at nalaman po natin ang mga katotohanan na dapat po natin gawin. Apo? At ngayon po, panibago pong administrasyon. Administrasyon ng ating pong presidente, no? Walang iba kundi ang ating pong presidente na si President Bongbong Marcos. At nakita po natin ang kalalagayan ngayon sa ating pong gobyerno. Meaning to say, hindi po tayo namimili ng liderato kung kanino po natin ipapangaral. My point is all about na i-preach ko ito sa panahon ng nakaraang presidente ng ating pong bansa. At ngayon po, ako'y naniniwala na napapanahon din na ipangaral naman uli ito sa panahon naman ng pamumuno ng ating pong kasalukuyang presidente kasama ng mga vice presidente, of course, na mga senador at mga congressman. So, nawa sa biyaya at grasya ng ating Panginoon Diyos, ito po ay lumiwanag. Hindi lamang sa sambayan ng Kristiyano, kundi sa ating pong pamahalaan at sa ating pong mahal na bansa. So, ang Diyos po ay nag-establish. God has established 3 institutions on earth. 3 institusyon ang itinatag ng ating pong Panginoon. Ano ang unang institusyon? Yung pinakamaliit na institusyon, walang iba, kundi ang family. Home. So sa bahay, sa tahanan, meron pong liderato. Pangalawang institusyon, yung pong simbahan. So meron din pong liderato sa loob ng simbahan. At yung ikatatlong institusyon ay walang iba, kundi yung ating pong gobyerno. Government authorities. Lahat yan may gobyerno. Ang bahay may gobyerno. Ang church may gobyerno. Tama? Ang pamahalaan may gobyerno. So, pag-usapan po natin sa tema, what are God's design for governing authorities? Apo? Ano-ano po ang mga disenyo ng ating Panginoon Diyos patungkol po sa tinatawag na governing authorities, pamahalaan. So, yan po ang atin pong pag-uusapan sa umaga pong ito. Ang una pong disenyo ng Panginoon sa tinatawag na governing authorities, nakatala sa verse 1 hanggang verse 3. Sino ang spook? Sino ang nasasakop? Ang nasasakop po ay walang iba kundi yung constituents. It is all about the member, no, of that governing authorities.
Yan po. Meaning to say, our responsibilities. My responsibilities as a member of our governing authorities. Your responsibilities as a member of the church. Your responsibilities as a member of your household. So, may kanya-kanya tayo mga tinatawag na responsibility. Dito po sa talatang 1 hanggang talatang 3, ito po ang atin pong mababasa. Everyone must submit to governing authorities. Why? For all authority comes from God. And those in positions of authority have been placed there by God. Amen. So, yun na po, yung maliliwanag, ano? So, anyone who rebels against authority is rebelling against what God has instituted. And they will be punished. For the authorities do not strike fear in people who are doing right, but in those who are doing wrong. Sino na po ang mapaparusahan o dapat matakot sa governing authorities? Yung po mga gumagawa ng mali. Pag gumagawa ka ng tama, huwag kang matakot. Pero pag may tama ang iyong ginagawa, pwede kang matakot. Magkaiba ba yung tama at may tama? Sabi nga doon, do what is right and they will honor you. Amen? Nulit ko, no? Government in our home, government in the church, and government doon po sa atin po mahal na bansa. Amen? So, ano po responsibility natin na mga nasasakupan? Na po? Sabi nga, be in subjection to the governing authorities. Sabi sa Tagalog, na talatang 13, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Ayan. Ganda niyan, ano? Sa bahay, ang namumuno si tatay at saka si nanay. Tama? At yung mga anak, dapat magpasakop sa kanilang mga magulang. Amen? Nakakalungkot ngayon yung mga anak ang sumasakop sa kanilang mga magulang. Tama po ba? Lalo na kapag ang magulang ay uugod-ugod na at saka walang pera. Tama ba? Gusto na saklawan ng mga anak, no po, yung liderato. At yung iba mga anak na, hindi na nga humihingi ng suggestion sa kanilang mga magulang. Tama po ba? Parang ganyan din po. Tingnan natin sa simbahan. Leadership ng simbahan. Di ba ba? Ano nararapat? Be in subjection to governing authorities in the church. So, ano naman ang nangyayari sa church? Yung mga miyembro may sariling batas. Tama po ba? Ang lawak nito. Pwede itong maghapon natin pag-usapan Yeah? May sariling mga panuntunan. Minsan, mas marunong pa sila kay pastor. Di po ba? So, merong leadership. Meron pong liderato. At kung ano po napagkasunduan ng liderato, dapat po tayong magpasakop. Amen? So, hindi ko muna masyado hahabaan regarding dyan, ano? At, siyempre, pagdating sa gobyerno, meron din pong batas ng gobyerno. Diba? Ano dapat natin gawin? Be in subjection to that authorities. Dapat tayo magpasakop sa liderato ng ating pong mahal na presidente. Tama po ba? So, yun po. Alawa, sabi roon, bakit nga? Because for all authority
comes from God. Amen? So yung family ninyo, galing kay Lord yan. Ang church, galing kay Lord. Amen? So, ang gobyerno natin, ang Diyos ang siya nagtalaga. No? Hindi natin alam kung God's will or permissive will. Magkaiba po yun. Pero, ang sinasabi ng Bible, ang Diyos ang siyang nagtalaga. Sumunod po, sabi ron, those in positions of authority placed there by God. Ito na sinasabi ko sa inyo kanina. At anong dapat natin maging gampanin? Do not rebel against authority. Huwag daw po tayo magrebelde. No? Huwag kayong magrebelde sa inyong mga magulang. Tama? Huwag kayong magre-rebelde sa pastor na itinalaga ng Panginoon sa loob ng iglesia. Diba? So, yun po yung pong sinasabi diyan. At huwag din po tayong magre-rebelde sa atin pong mahal na presidente. Tama ba? Balansyado, di ba? O, pwede palakpakan natin ang Panginoon. To God all be the glory. Bakit? Why? Because rebelling authority is rebelling against what God has instituted. Amen. Kasi nga, 3 institusyon ang binabanggit ko. Ibig sabihin, yung pagre-rebelde sa mga autoridad na nandiyan dyan, kahalintulad daw po ng pagre-rebelde, no, sa Panginoon Diyos. Amen? Kaya, simulan natin sa bahay. Amen? Ako? Yun munang mga miyembro pinag-uusapan natin. Tama po ba? At ang sabi nga dyan, do what is right and avoid what is bad. Tama? Yun ang responsibilidad ng bawat nasasakupan. Gumawa ka ng mabuti. Matutuwa ang pinuno sa iyo. Gumawa ka ng masama. Maiinis ang namiminuno sa iyo. Tama po ba? So, tingnan natin, 3 institusyon. Di po ba? So, mga bata, gawa kayo ng mabuti para sa inyong mga magulang. Matutuwa ang magulang ninyo sa inyo. Amen? Mga miyembro ng iglesia, gumawa ka ng mabuti para sa iglesia. Maging masunurin ka sa liderato ng iglesia. Tama? Hindi mas marunong ka pa. Tama? Sa pinuno ng iglesia. Dahil ang Diyos po ang siya nagtalaga ng pinuno ng iglesia. Sa pamayanan, ano dapat natin gawin? Do what is right and avoid what is bad. Amen? So, that is our responsibility. Ngayon po, paano po kung ang namiminuno ay gumagawa ng masama? Paano kung ang namiminuno ay korap? Paano kung ang namiminuno ay wicked? How about, ilagay natin muna sa mga magulang. Paano kung ang mga magulang ay masama? Dapat ba magpasakop ang mga anak? Paano kung ang namiminuno sa loob ng simbahan ay masama? Meron bang namiminuno sa simbahan na masama? Meron o wala? Kayo po nakakaalam niyan. Diba? So, kailangan ba magpasakop?
Kailangan ba sumunod sa kanila? Ano ba? Yung tanong na yan ay napakalawak. Di mo ba? Kaya nga ang tanong, how about the governing authorities are wicked or corrupt? No? How about if their life, their leadership are contrary to God's word? Paano na po kung ang kanilang mga buhay ay hindi ayon, angkop sa salita ng Panginoon? Are we still to submit to them? Oh. Patuloy ka ba magpapasakop? So ano kung hindi magpapatuloy, ano dapat natin gawin? At meron po ba mga leaders na ang buhay ay contrary to the Word of God? Kumusta yung liderato ninyo sa inyong tahanan? Kumusta ka bilang ama at bilang ina? Di ba? Kung ikaw na ama, sinasabi mo sa iyong mga anak, magpakabait kayo, magpakabuti kayo. Pero ikaw, nangunguna sa kalokohan, sa kabulastugan. Meron kang rights para sabihin sa kanila, anak, lahat ng aral ko gawin mo. Huwag mo na ako lang gayahin. Tama ba yun? Oh, sa church. Balikan natin ang church. Meron po ba mga pinuno sa simbahan na mga pasaway? Meron o marami? Di ba ba? Eh paano kung ang namiminuno sa church ay hari na sablay? Are you still to submit to them? Oh. Eh, paano? Balikan natin ang gobyerno. Paano kung ang namiminuno sa ating gobyerno hari na sablay? Magpapasakot pa rin? Depende, pastor. Ganun ba? Oh. Meron tayong gampanin. Sinasabi yun. Pero merong limitasyon ba yan? May hangganan ba yan? O magugulag-gulagan na lang tayo sa mga katotohanan? Oh. Masama ba mag-prayer rally? Prayer rally. No? Masama ba lumabas sa lansangan para ilahad natin yung ating damdamin? Para sa akin, hindi masama. Ang masama, yung manggugulo ka dyan. Tama? Yun ang masama. Karapatan natin yan. Di ba? Pero kapag ang masama kukuha ka na ng plastic na merong ihi at ibabato mo sa mga pulis na may tachi, di ba? Lalo na kung meron kang dalang molotov, masama yun. Di ba? Yan ang hindi nararapat. Atin natin, binabalansi ko pa yung So, dapat ang buhay nila, yung may tanong how about their life? Paano kung ang buhay nila ay lihis sa katotohanan? Yung kanilang liderato, contrary doon sa salita ng Panginoon. Isang halimbawa, sa Daniel chapter 3, sinunod mo, verse 16 hanggang 18,
Yun ano? Okay, so basahin ko na sa Tagalog ha. Ito po ang atin pong mababasa. Meron po ditong tatlong magkakaibigan. Sa panahon ng liderato na kung saan meron pong matinding pagbabawal. Ang sabi po, binasa kanina yan eh. Di ba? Mr. Emma. Verse 13. Actually, verse 8 hanggang 18. Pero 13 tayo magsimula. Ang sabi roon, nagalit si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito at ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Sinabi niya, Shadrach, Meshach, at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa ribotong ginto na aking ipinagawa? Ino-confirm niya. Di po ba? Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento, merong utos. Ano po ang kanilang naging tugon? Sabi nga uli, at kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? May utos, di ba? Saan galing ang utos? Sa gobyerno. Sa hari. Bawal. Diba? Pag tumunog daw, pag may tumunog na kalembang, luluhod kayo. Di ba? So, ano sagot po nila? Sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Amen. At sa talata 18, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Malinaw po. Di po ba? Paano? Kung ito po ay mangyari sa ating kapanahunan, tapos ang i-quote natin, sabi kasi ng Romans 13, verse 1 hanggang verse 3, magpasakop sa namiminuno. Oh. Quote and quote. Paano nga? Kung ang namiminuno ay nag-uutos ng lisya nang hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, magpapasako pa rin ba? Susunod pa rin ba? Oh. Meron po mga tinatawag na hangganan. Tama? Oh, sa susunod, Daniel chapter 6, verse 6 to 10. Panahon naman ni Daniel ito, ipinagbawal din ang sumamba, di ba? O manalangin sa ibang mga Diyos, pati sa Diyos ni Daniel. Pero, ano ginawa ni Daniel nung malaman niya? May bawal. Di ba? Hindi niya
sinunod yung utos ng hari. O, di may kasalanan si Daniel. Kasi Romans 13 eh. Tama ba? Magpasakop kayo eh. O. Tignan nyo yung hangganan. O. Sa Acts chapter 5, verse 29 hanggang 30. Ito po. Ang sabi po diyan, ang aklat po ng mga gawa, Kapitulo 5, talatang 29. Ito po. Sumagot si Pedro. Ayan. Kaya pala malamig iniinom. Mainit sa mainit. Verse 29. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang sabi nila, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya'y inyong ipinako sa krus. Merong pagbabawal. Ano yung pagbabawal? Sabi po ng talata 27 hanggang 28, iniharap nila sa kapulungan ang mga apostol at ang mga ito'y tinanong ng pinakapunong pari, hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbabawalang mangaral sa pangalan ng taong iyan? O, diba? Meron pagbabawal eh. Sinabi niya. Ngunit, ayan. Sumunod po. Hot water. Ang hirap magsalita. Ano? Thank you. Ayun. Ayan. Mamaya sabihin nyo, sisihin niya si Taling. Umahadlan. Umahadlan si Taling. Para may deliver na maayos. Pero, kasi malamig ang ininom ko. Kaya ganun. Okay, 28. Ang sabi po dyan, hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbabawalang mangaral sa pangalan ng taong iyan? Sinabi niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo. At nais pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Talaga naman ah. Okay, tatlong account. Dito po sa salita ng ating Panginoon Diyos. Daniel chapter 3, verse 16 hanggang 18. Daniel chapter 6, verse 6 to 10. Acts chapter 5, verse 29 to 30. At marami pa pong mga senaryo sa iba't ibang mga bansa na kung saan ipinagbabawal po nila ng gobyerno ang maglingkod sa Panginoon, ang pananambahan sa Panginoon. Pero, anong ginagawa ng mga tao? They were refusing
yung utos ng authority. Ano ginawa nila? Yung iba meron pong tinatawag na pananambahan sa mga kuweba, pananambahan sa mga tago-tagong lugar, sa Saudi Arabia, sa China. Di po ba? So, pinagbabawal ng gobyerno, pinagbabawal ng government authorities, but they were refused. They were not obeying, no, what the authorities had commanded them to do. Nagkasala sila? Kasalanan nila? Nung nagkaroon nga ng pandemic tuloy-tuloy yung ating pananambahan Sabi ng mga tao sa paligid o yung mga iba pa mga bakit si Bishop Roque tuloy-tuloy ang gawain sa kanila? Di ba sumusuway siya sa gobyerno? Sumusubay sila sa gobyerno. Ang sabi roon, matakot kayo sa namumuno kapag gumagawa kayo ng mali. Tanong, yung pananambahan mali? Hindi kailanman naging mali ang pananambahan. Ang prayer meeting, hindi kailanman naging mali. Tama yun. Utos ng Diyos yun. Tama ba? So, Hebrew chapter 10 verse 25, huwag ninyong kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan. Diba? Utos yun. Diba? Utos ng nino? Ng higher authorities or authority. Ano sabi ng Bible? Pasakot kayo sa namumuno. Nagutos ang higher authorities, huwag kaligtaan. Huwag umabsent. Tama ba? Pero, yung iba sa atin, pala absent. Tama ba? Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka. Diba? Meron tayong mga prayer meeting. Tama? Every Wednesday, every Saturday, prayer intercessor. Namuti na ang mata ng tatlo. Diba? Kakahihintay sa inyo. Ilan lang ang dumadalo? Anong ginawa natin? Para daluhan ninyo ang prayer intercessor. Di ba? Ginawa nating alas 8 para makarating na kayo prayer intercessor. Makatin pa kayo ng pag-aaral. Dinikit ko na nga Ha? Ito paalala lang po. Bakit tayo pumasok dyan? Dapat kayo ibang tayo. So, yun po, no? Dikit na nga para mapuntahan pareho. Pero, nung Saturday, 3 persona lang yung nakita ko. Lalo sa mga leader, mga aspiring leaders. Mahalaga po. Yun nga pananambahan Hirap na hirap pa yung mga paa na magpunta yung mga paa sa simbahan. Lalo na yung prayer meeting. Lalo na yung prayer intercessor. Diba? Oh. Ang tanong, natutuwa kaya si Lord? Natutuwa kaya yung higher authorities or authority? Hindi. Dahil hindi natutuwa, ano dapat natin gawin? Ang paalalahanan. Hindi na pwedeng tuktukan. Okay. So, yun po.
Malinaw. Sabi nga po ng kasabihan, all it takes for evil to succeed is for good man to do nothing. No? Para baga sa Tagalog, lahat ng effort gagawin ng mga masamang tao. Diba? Mag-i-enjoy yan. Diba? Walang bahala yan. Gagawin nila. Walang takot eh. Diba? Korap dito, korap doon. Kakapalan ng bulsa. Nakaw dito, nakaw doon. All it takes for evil to succeed is for good man to do nothing. Amen. Prayer is good. Pero kailangan din natin humakbang at gumawa ng mga hakbangin. Mapayapang hakbang. Tama ba? Maayos na mga hakbang. Ipakita natin sa kanila. Ayaw natin ang ginagawa nila. Galit tayo sa korupsyon. Tama? Mag-i-enjoy na sila dyan eh. Kaya pag-pray natin sila, matauhan. Amen? Mag-repent. Magsoli ng mga nakulimbat nila. Pangalawa, the governing authorities' responsibilities. Oh. Kung merong responsibilidad ang mga nasasakupan, meron din pong responsibilidad ang mga namumuno. Tama? Hindi lamang sila. Hindi lamang tayo ng mga nasasakupan. Sila rin. Meron pong malaking pananagutan. Ang taong gobyerno, ang pamumuno, pansamantala lang yan. An opportunity galing kay Lord. Kaya, yung pansamantalang pamumuno mo, whether you like it or not, darating ang panahon, mawawala ka dyan. Tama. Ngayon ang tanong, ano nangyari sa pamumuno mo? Ano nangyari sa liderato mo? Accountable. Responsibility and accountability. Before the higher authority, inilagay ka ng Panginoon dyan, mananagot ka sa naglagay sa iyo dyan. Tama? Proverbs 29, verse 2, ang sabi po dyan, when the righteous are in authority, the people rejoice. Amen. But when the wicked were ruled, the people groan, mourn. Oh, anong sinasabi ng talata? Very, very clear eh. Clear. Pag matuwid ang namiminuno, masaya ang tahanan. Tama? Pag matuwid ang namiminuno,
masaya ang simbahan. At si Lord, to God all be the glory. Pag matuwid ang namiminuno, masaya ang bansang Pilipinas. Ang tanong, masaya ba kayo ngayon? Di ba? Itaas ang kamay ng masaya. Masaya talaga si Daddy. Di ba? Eksente, di ba? Inosente. Tama ba? Pero pagka ikaw ay matalinong tao, maalam, alam mo kung ano nangyayari sa bansang Pilipinas. It is the reflection of His authority. Are you with me? Ano nangyayari sa bansa natin? Kanya-kanya, iba't ibang lugar. Rally dito, rally doon. Iyakan dito, iyakan doon. Groaning. Diba? Yan po yung sinasabi ng Bible. Pag matuwid ang namiminuno, there is rejoicing. But when the wicked were ruled, biblical yan ha, hindi ko sinasabing wicked ang ating presidente. Are you with me? Ang talata, ang siyang nagpapakita, nagbabadya kung anong klaseng liderato meron ngayon sa ating bansa. The result itself, inuulit ko, I am not against PBBM. Hello? Isinisiwalat ko lang ang mga katotohanan na ito. So, A, the governing authorities' responsibilities, una, accountable to higher authorities for their actions. There is an accountability. Sana makaabot sa Malacanang itong araw na ito. Makaabot sa Senado, sa Congress, sa DPWH, sa Ombudsman. Hindi ako matatakot. Diba? Ito ay alang-alang na rin sa kanila hanggat may pag-asa, hanggat may pagkakataon, magsisi. Bakit? Sabi nga, lahat sila accountable. Kanino? Sa hari ng mga hari, sa Diyos ng mga Diyos. Amen? So, ano ba ang mga gampanin ng mga governing authorities o responsibilities ng mga governing authorities? They need to promote justice and righteousness. That is their duty. Justice. Napanood ko yung sinabi ni ating presidente
bago raw magpasko, marami makukulong. Nakakulong na ba? Advance. Pero alam niyo po, makulong man yan, paglipas ng 10 taon, not guilty yan. Tingnan niyo yung justice natin. Diba? Maghahayahay lang doon sa kulungan. Hindi naman nakakulong na ano eh. Na nakabartulina yan eh. Diba? Nakakulong yan. Air condition. Diba? Oh. Hayahay pa rin. Kaya, ang pagkakulong, not enough. Di ba? Dapat po, ano dapat? Ano, bitay? Hindi ako may sabi niya na. Ano kaya, bawat mamamayang Pilipino, meron dalang ano, yung karayo. Bawat isa tutusukin. Nakabawi mala ng konti, ano. So, pagka ganun po, ang naging hatol. Bawat mamamayang Pilipino, may karapatan kayong tusukin sila. Saan mo kaya tutusukin? Saan? Dito siguro sa sentido, no? Diba? So, dapat sila yung nagpo-promote ng justice and righteousness. Yan po eh. No? Makatuwiran. Kaya when the righteous are in authority. Okay. Si Belshazzar, sa Book of Daniel, he was failure to honor God. So what happened to him? It led him to his downfall. Tingnan nyo ha, makaabot sana sa kanila itong mga pinag-usapan natin. Si Belshazzar, hari. Pero, siya po ay nag-fail. No? Nag-fail siya. Na i-honor niya ang hari o ang Diyos na mga Diyos sa kanyang panahon ng kanyang liderato. And because of that, ito ang naging dahilan ng downfall niya. Amen. Lahat ng nasa gobyerno, opportunity ninyo, nakaupo kayo sa Senado ngayon, sa Congress, sa Malacanang. That is an opportunity. Pero darating ang panahon. Ano po? Pag hindi kayo naging maayos sa inyong pamumuno, kahit sa simbahan, kahit sa bahay, pag hindi natin inayos ang ating pamumuno, darating at darating ang araw, ang Diyos na naglagay sa iyo diyan, ang magtatanggal sa iyo. Tama? Siya ang mag-aalis sa iyo diyan. Oh. Yun ang mga pwedeng maging senaryo. Di po ba? Galaw at kilos ng Panginoon. Kaya dapat, umayos sila. Di ba? Nasa Malacanang, umayos kayo. Nasa Senado, umayos kayo. Nasa DPWH, umayos kayo. Or else, nakatingin ang Diyos sa inyo. Wala kayo may tatago sa Panginoon. Amen? Hayag sa Panginoon lahat ng ginagawa natin. Kaya dapat po, naisuko na lang nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Sabi po sa talatang 6 ng Romans 13, pay your taxes for the same reasons. Oh. Kaya sabi po ng mga artista, ayaw namin magbayad ng tax. Kinukulimbat nyo lang. Di ba? Kasi po, yung mga
Gusto ko ma-check kung ilang porsyento ba ang kinukuha ng BIR sa mga artista. Malaki, no? Sila po yata yung pinakamalaking nagta-tax. Pero tayo, bibili lang tayo ng McDo, may tax na eh. Diba? Mag-grocery ka, may tax. So, lahat may tax. So sabi nito, for the government workers need to be paid. Tingnan niyo, sana ganun na lang, ano? Yung utak nila. Yung mga namumuno sa gobyerno, dapat pong sumahod. Sahod. Di ba kumpleto sa sahod? Gano'n ba sahod ng presidente? Ilang daan libo? Di ba? Alam niyo yung sahod, wala yun. Maliit na bagay lang sa kanila yun. No? Dapat sahod eh. Hindi kurakot. Tama ba? Sahod, ang biblikal sa mga namiminuno, hindi kurakot. Ang nangyayari, ayaw nila ng sahod. Maliit ang sahod. Sa kurakot, limpak-limpak. Bayong-bayong. So kawawa naman, si Juan de la Cruz. Are you with me? Okay. They are serving God in what they do. Yun yung sinasabi ng Bible. No? Yung namumuno ang sabi diyan, naglilingkod sila sa Diyos sa pamamagitan ng mga tao. Ang question is, are you serving God? No? Kung nagkukurap ka. Hello? Hindi ka nagsaserve kay Lord. Sa demonyo ka. Di ba? Naglilingkod. Kung magnanakaw ka, na namiminuno ka sa gobyerno, ang sabi ng Biblia, dapat they are serving God. Sa panahon ng kanilang liderato, sino ang nagsaserve kay God na magnanakaw? Di ba hindi? Oh. Sabi ng John 10:10, na parito ang magnanakaw. Di ba? Si Satanas. Para magnakaw. Para pumatay. Para magsinungaling. Di ba? O ano? Ano na? Ano nga conclusion sa kanila? Alipores. Di Satanas. Tingnan niyo, no? Kung meron tayong gampanin sa kanila, may gampanin din sila. Tama? Maglingkod ng may katwiran. Maglingkod ng may katarungan. Maglingkod ng may takot sa Diyos. Di ba? Ano siya sabi ng Bible? In Proverbs chapter 29 verse 4, ang sabi po roon, ang hari ay nagpapatakbo ng lupain sa pamamagitan ng katwiran, ngunit ang tao na may kabulastugan ay sumisira. Meron ba mga leader na bulastog? Hello? Diba? Meron ba mga leader o marami bang mga leader na namumuno sa pamamagitan ng kabulastugan? Oh. Hindi lang meron, marami, sabi nyo. So, God has ordained the state to an agent of righteousness. Nalalaman nila ito. Ang Diyos daw po nagtalaga sa kanila, no, sa gobyerno. Anong purpose ni Lord sa pagtatalaga sa kanila? To become an agent of righteousness. Amen?
to become an agent of justice, and to become an agent to restrain evil. Kaso puro evil eh. Diba? Pinangungunahan, tagagawa ng batas, pero tagabutas ng batas. Kaya batas natin, butas-butas. So, justice and to restrain evil by punishing the wrongdoer and to protect the good in our society. Amen. That is their duty. That is your responsibility. For you as our leader in our government, you are the one to protect for the good of our society. Pero kapag kabaliktad ang iyong ginagawa, magsisi ka na. Amen. In conclusion, Proverbs, sabi po ng verse 5, so, you must submit to them, not only to avoid punishment, but also to keep a clear conscience. Amen? Kung tayo, magpasakop tayo sa kanila, sila rin dapat ay magpasakop sa Diyos na naglagay sa kanila dyan. Diba? Dapat makonsensya sila. Mahalaga yung conscience. Sabi po ng talatang 5. Kaya nga, sabi nga, yung fear is perhaps the lowest motive of obedience. Conscience lift us up to higher level of obedience. Amen? Lord, nawa makonsensya yung mga namiminuno sa amin. Amen? Huwag nawang maging matigas ang kanilang mga puso. Hanggat may pagkakataon, makita nila ang katotohanan, mamulat sila sa katotohanan, at sumunod kung ano ang pinag-uutos na ating Panginoon Diyos. Let us all arise. Tayo po tayo na. Ang bansa po natin ay lugmok na lugmok sa kahirapan. Nilugmok ang bansa po natin ng mga bagyo. Nilugmok ang bansa natin ng mga lindol. Nilugmok ang bansa po natin ng mga pagputok ng mga bulkan. Nilugmok ang bansa natin ng mga pagbaha. At higit sa lahat, nakalugmok sa kahirapan ang ating bansa dahil sa lawak ng korupsyon. Walang takot, walang mga budhi, walang mga konsensya. So ano dapat natin gawin ngayon? The Bible said, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Maawa ka, Panginoon, sa aming bansa. Sugatan ang aming bansa. Lugmok sa kahirapan ang maraming mamamayang Pilipino. Maawa ka sa amin, Panginoon. Mahabag ka sa bansang Pilipinas.
Pagalingin mo po ang aming bayan. Abutin mo po ang mga namiminuno sa amin. Maawa ka po sa maraming mga tao. Lumalabas, Panginoon, ang kalye. Nagrarally dahil gustong matamo ang hustisya. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw po ang siyang gumalaw at kumilos sa pamunuan ng aming pong gobyerno. Abutin mo po sila. Kilusin mo po ang kanilang mga puso. Ilapat mo po yung konsensya sa kanila, Panginoon. Takot sa iyo. Tulungan mo po kami. Dami na pong casualty. Sobra na pong bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Marami po mga dayuhan ang ayaw na po mag-invest sa aming bansa. Dahil sa nakikita nila mga kagaluhan, Panginoon, kami-kabila. Tulungan mo po ang aming bansa. Maawa ka po sa amin. Halang-halang, Panginoon, sa mga maraming Pilipino na nagtitiwala pa rin sa iyo. Hallelujah. Pwede ba taas natin ang mga kamay sa presensya ng Panginoon?